Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali sa inyo. Late na akong dumating at umuwi tayo na Batangas mga bossing. Kaya ngayon lang tayo nakapag-video. Marami na nilang trabaho. Pero ngayon mga bossing, meron pa tayong dalawang natira. Isang adventure at saka isang bios mga bossing. At ang request ng ating kliyente, baka makuhaan doon ng konting video yung ating bios na gagawin. Kaya eto na at kahit na late na, habulin natin ng konti mga bossing. Ang issue nito mga boss ay pagtanghali daw hindi na ganun kalamig, plus yung kanyang dalawa kasi concern niya mga bossing, no? Yung lamig pagka umaga good, pagka tanghali medyo negative na ng lamig, at yung isa naman ay yung belt niya simula daw nung nagpapalit siya ng pulley assembly mga bossing ay hindi na tumino yung kanyang belt or wala yata sa align, no? Pero mga bossing, urig pa naman yung compressor na since nung nakakabit doon sa kanyang makina, ang pulley lang talaga ang napalitan mga bossing, no? Ngayon, ang nakita namin kasi mga boss ay mukhang hindi align talaga yung nagamit na pulley ng ating technician na nagkabit, no? Ngayon mga bossing, kung mahihirapan ako makahanap ng urig na pulley kasi hindi ito yung mga denso natin eh. Parang sandal ata ito naka-install sa kanya, no? Pero parehas ang alignment or ang bracket sa block ng ating compressor ng mga pang Batman, no? Mga bossing, may isa akong plano na medyo mas makakatulong din dahil dalawa ang nagiging issue mga bossing pag halimbawang tumatakbo ka lang saka lumalamig tapos pagka nakahinto ka medyo nababawasan. So dalawa rin ang pwedeng panggalingan ng problemang yon. Alin yun? Pwedeng ang condenser masikip na, hindi na ganun kaganda kaya nagkakaroon ng high pressure. Samahan mo pa mga boss ng fan na hindi ganun kalakas ang speed or ang blow pagka umiikot na, no mga bossing. Tapos isa rin yan yung pump ng compressor na hindi na rin ganun kalakas dahil luma na. Kung simulan noong 2013, nasabi na mayari na napunta sa kanya, hindi pa siya nakakapagpalit ng compressor. So medyo sabihin na natin kung sa tao ay may edad na ng konti yung ating compressor. At meron tayong plano ng mga boss na medyo palagay ko yung makakatulong sa kanya. Etong ating pulley kasi mga bossing, ito yung mga tinatawag na medium dun sa ating mga bios, yung laki ng size ng pulley. Okay, so ngayon kung gusto mo magpalakas pa ng konting pump ng compressor, liliitan natin ng konti ng pulley. Okay, plus yung ikakabit nating pulley ay yung may marami ng groove. Kung ito 4 PK, gagawin na natin siyang 6 PK. Nang sa ganun yung ating alignment ng belt ay hindi tayo mahirapang mag-align. Kung saan siya tatapat ng alignment, doon natin siya itututok sa ating mga groove na yan mga bossing, no? So yung isang plano ko para at least mapalakas ko ang bomba ng compressor dahil nga mga boss, pag lumalaki ang pulley, syempre medyo babagal ng konti or yung ikot niya kumbaga sa low speed saka high speed para mga ganun. Kung medyo maliit ang pulley, syempre mas madadagdagan yung ikot at madadagdagan ang kompresyon ng ating compressor. So yung isang plano natin dyan mga bossing na palitan na lang ng panibagong pulley pero mas maliit na yung ikakabit natin. Okay, tapos flashing ng buong system. Syempre pag nag-flashing mga boss, magpapalit tayo ng valve at ng dryer natin, no? So natanggal na, ito na yung aking naabutan na sitwasyon. Tapos ang ating evaporator syempre binabaklas na, tanggal dashboard yung mga bossing. Okay, so yun ang gagawin namin dito sa ating BIOS. Parang taga Cavite pa ata itong mga bossing, no? So kaya sabi niya ay baka pwede daw kukuha ng konting video at gusto ring makita nung kanyang misis kung ano yung pinagawa niya, no? O kaya abangan natin mga bossing. Hindi ko nakuhaan to ng video kanina sa reading, hindi ko alam kung nakuhaan ng ating mga kasama, pero kung meron man, tingnan natin kung ano yung magbabago at kung ano yung makukuha naming final na reading dito sa ating BIOS na ito mga boss. Okay? Mga bossing, ito na yung evaporator ng ating BIOS, no? So, ililigtis muna namin bago namin siya i-flashing para makita namin kung may leak. Pero ito yung dumi niya mga boss, no? May jelly na, pero hindi naman totally ganun kadumi. Hindi na siya orig mga boss, no? Hindi na siya original ng ating unit.
So napalitan na rin to. Pero ang maganda naman dito kung walang singaw, very good yan mga bossing. Meron niyang 200 plus PSI mga bossing. Mukha namang walang leak. Ang nakita lang namin kanina o nung kasama ko, walang foam sa gilid. So medyo may konting espasyo sa mga gilid na pwedeng pagdaanan ng ating hangin na hindi malamig. So kailangan kasi yung hangin dadaan lang siya dun sa katawan ng ating evaporator. So negative naman mga bossing. Ang isa pa nating napansin mga bossing sa kanyang compressor, yung pinakang relief valve niya na tinatawag natin, no, tinakpan na o hininang na mga bossing. Okay, so nahinang na nila siguro. Nagkaroon to ng dati nang pumutok tong relief valve niya, tapos hindi na nawala yung leak. Kaya ang ginawa ng ating ibang mga technician, walang pamalit, sinara na lang. Pero mga bossing, dapat active to, para kung halimbawa meron talaga siyang high pressure na hindi kakayanin talaga, dito yan lalabas mga bossing, kisa ang compressor ang bumigay. So ngayon nahanapan natin ng relief valve tong ating compressor para maibalik natin yan. Tingnan natin sa mga ibang compressor natin kung parehas lang nung nakakabit sa kanya, no? Sa thread lang naman to nagkaiba mga bossing. Okay lang naman kahit medyo humaba, basta parehas yung thread. So yun lang isa kong nakita, no? Tapos papaligtas natin to kasi kulang din daw ng refrigerant kanina eh. So malangis itong buong compressor. Hindi ko lang alam kung may malangis dito sa makina. Medyo malangis naman yung ano niya mga bossing, ilalim. Iya, pasukan natin. Ayan, sa medyo oil pan niya medyo malangis. So siguro kaya malangis din yung ating compressor. Pero kung walang langis dyan, pwede nating sabihin na may leak yung ating compressor mga boss, no? Okay, so tingnan na lang natin. Hanap tayo ng relief valve natin para malagyan natin to. Para kung mayroon talagang high pressure, dito yan lalabas. Hindi yan dito sisingaw, dito, dito, or dito sa dugtungan ng high side. Okay lang. Mga bossing, condenser natin, iniisa-isa na rin natin siyang check upin, no? Leak, wala rin naman makitang leak mga bossing. Very good naman. Yung compressor kanina na videohan na ligtas na nila, hindi ko lang alam kung may leak o wala. So pero papacheck ulit natin para sigurado. Okay, so negative ang condenser. Mga bossing, may problema tayo dito sa ating pulley. Hindi papasok yung ating maliit na pulley kasi yung size ng ating bearing napakalaki pala ng size. Butas mga bossing nun ng ating ikakabit sana. Tapos yung butas itong ating inside ng bearing natin, napakalaki ng butas. Tapos ang maganda sana sa gusto nating mangyari, ganyan kalaki yung makukuha sana nating layo ng ating pulley. Pero negative dahil wala tayong bearing na papasok rito na malaki yung inside o yung pinakang nakakabit sa ating shafting na hindi rin lalaki yung outside. Walang makukuhang ganun, no? Pero titingnan ko kung may papasok na iba. At kahit yung ating mga pang Innova mga bossing, maliit din yung bearing. Halos kaparehas din ng ating Vios lang na Ito kasi pang to, pang Toyota Rush. Ayan, no? Ito sana mas maliit ng konti rin, no? Kaso hindi yan papasok dito. Maliit din, no? Maliit din yung bearing, di ba? Ayun lang, doon tayo nalungkot mga bossing. Pero tingnan ko pa rin, check natin kung ano pwede. At yung sinasabi nung may-ari mga bossing, hindi naman pinalitan ng pulley. Ang nakita namin bago, yung magnetic. Ayun, no? Yun yung sa kanyang isang bago eh. So parang walang pinalitan na pulley. Kasi kung titingnan ko yung kain nung kanyang pulley o yung lalim nung kain ng hub kay pulley, stuck pa rin. So
So papadala na lang natin to sample na to. Tingnan natin kung wala talaga makukuha mas maliit. Pagka wala, babalik talaga natin sa ganito. At baka may problema sa kanya yung talim na nung ating mga groove, kaya siya kumakain ng belt. Kasi hindi pa pwedeng ma-disalign kung original yung nasa tornilyo ng block ng makina doon yung ating compressor. Plus kung original din to, bakit kakain ng belt? So pwede yan mga bossing dito. Matatalim na tong mga groove nitong ating pulley. Nasaan ba nakatutok yung aking layo? Okay, so negative yung ating isang plano na yon. Kala ko kasi yung parehas ng mga views lang din talaga na denso, na pagka lumaki-lumate yung pulley pero ang size ng bearing ay isa lang. Pero dahil saan din yun mga bossing, hindi magkaparehas ng denso talaga. Okay, pabalik muna natin mga bossing. Ayun na mga bossing, nilagyan na natin ng additional na foam sa gilid para yung sinasabi natin na wag dumaan yung hangin sa mga parte na walang lamig, wag na siyang dumaan doon. Dumaan na lang siya dito sa gitna natin, no? Okay, ayos, very good. May backup din silang pan mga bossing dito sa harapan, pero ang problema, may issue na rin yung kanyang pan, kaya hindi na rin muna natin siya papasole, no? Nakakabit na tong ating condenser mga bosseo. Yun nga, ang problema kung masikip na yan pero nabomba naman. O kasi kung mga nakikita nyo mga bossing yung ating mga video, pinapakita natin yung mga butas ng condenser natin kung gaano kaliit. At kaya natin ina-advise na pagka hindi nakuha sa flashing, magpapalit. Kasi nga, hindi na kaya ng ating pyesa na maibalik yung dating ating sigla, or hindi na kamukha nung dati na bago pa siya. Pero mamaya, siguro, kaso medyo late na tayo. Kung makakakuha tayo ng reading, baka medyo gabi na. So, hindi na natin siya makikitaan ng ganun ka-active na reading yung ating low side saka high side. Pero may magiging basihan tayo. Saka mga bossing, yung kanyang pan, tinanong din natin sa kliyente natin kung napalitan na. Pero, napalitan na daw, pero motor lang at replacement malamang lang yun na ikabit, no? Isa pa rin yung mga bossing, no? Hanggat maaari. Kaso ang problema natin kasi yung pera Wala namang nagiging dahilan, kundi yun lang naman Paanong pera? Kasi yung replacement saka original mga bossing, magkaiba yan. Magkaiba sila ng ginamit na magnetic wire. O sabi natin yung winding sa loob, hindi mo ikukumpara yan doon sa original. Pangalawa, yung presyo mga bossing, malayo yan. Halos doble ang pagitan ng presyo o triple pa nga. Depende yan sa supplier. So isa yan sa magiging problema kung ang pan ay hindi active na malakas, pwedeng magkaroon ng high pressure yung ating aircon system. Pangalawa, dahil luma na yung ating unit, luma na ang radiator, luma na ang condenser, isa pa rin yan. No? So, pero tingnan natin, at dahil dalawa yung gusto nating i-correct sa kanya, isang belt at saka yung isang high pressure. Sa belt kasi, nakita natin na urig din naman yun, pero bakit wala sa alay? Bakit? Sabi kinakain daw. Asan ba ang belt nito? Ito yung belt niya mga bossing Parang ang sinasabi ng ating kliyente, yung siguro itong gilid, kinakain daw yung gilid ng belt no? So pwede kasi na mga bossing, kung talaga namang nasa align, hindi naman ganito pagka wala sa align no? Siguro mas malala rito kung wala sa align yung ating pulley. Tsaka hindi pwedeng wala sa align, original yung compressor niya na nakatap sa ating makina So pwedeng panggalingan mga boss, yun nga, yung matalas na pulley. Kaya kailangan nating ma-check hanggang dun sa may main drive pulley. Baka kailangan natin linisin. O, check na lang muna namin. Pero papahanap natin yung pulley niya. Boss, ito kasi yung isang original ng ating compressor ng Batman mga bossing. Yan yun, denso. Etong isa, wala na kasi nakalagay pero alam ko to. Japan pala to mga bossing din, pero hindi siya piston type. Kaya magkaiba sila ng kasi may nakita tayong conversion kasi doon sa fittings ng ating linya. So hindi na rin pala ito yung orig na nakakabit, no? Hindi na rin yung original. Pero sabi nung may-ari, since nung nakuha niya yung unit,
Yan na rin yung compressor. Pero kung mapapansin ko, may conversion na. Ito mga bossing, tignan nyo to. May hinang dito sa suction. May hinang din dito sa discharge. Tingnan nyo naman yung discharge. Yung elbow nila na ginamitan nila ng suction yung sukat. 1/2 yung dulo. 1/2 yung dulo. Pati itong kabila mga bossing. 5/8. Nag-reduce ng 1/2. Hindi na lang ginawa for 1/2, no? Pero kung wala naman leak, okay lang naman yan. Pero yung butas kasi niyan, ibagkaiba yung 1/2 sa 5/8. O, yun ang original, yung pinakita natin sa inyo, no? So, syempre, kung magtitipid at okay pa naman yun, yun talaga yung gagawin natin. Ibabalik talaga natin yun. Pero ang problema, may pooling kailangan palitan, nako. So, kung halimbawa talagang wala pang planong palitan to, baka sulit na lang natin yung pulley kahit may tama o may kain, para hindi na siya gumasos ng pulley kung kailangan din naman magpalit ng compressor, no? O, check na lang namin mga bossing kung ano maganda. Mga boss, ito yung compressor natin, no? Niligtis naman natin, wala naman singaw dahil nga pinalitan din natin ng ating relief valve mga bossing. Wala nang hinang yan mga boss, ayan. So malalaman natin dito kung may problema yung system natin, kung puputok yung relief valve na yan. So kung may puputok yan, ibig sabihin yung condenser na talaga natin masikip na. Hindi na siya pwede, no? Pero pag hindi yan pumuputok at hindi nagre-release, good pa yung ating condenser. Kasi isang indikasyon kasi pag pumutok yan, high pressure. Okay? Ilan ba ang PSI? Ito, nabawasan na. 200. Ayan, wala mga boss. Mga bossing, naikabit na natin yung ating mga pyesa at nagli-leak test tayo ngayon. Meron tayong niload na nitrogen mga bossing. Tapos inaaral nga namin yung sinasabi ng ating kliyente dun sa align ng ating belt mga bossing. Pero nakitaan naman natin siya ng align naman, pero may isang hibla nga na parang nakatalon dun sa ating pulley. Pero mga bossing, kagaya sinasabi ko, urig din naman tong compressor ng ganitong makina. So saka ang pinag-aaralan namin yung belt nga na napuputol mga boss. Kasi itong kinabit niya na lumang belt, 5 days na daw hindi pa napuputol, no? Pero yung bagong belt, wala pang 1 linggo, nagkakaroon ng problema. So ngayon, tinitingnan namin kung anong makikita naming problema. So mamaya pag na-start natin, tingnan natin kung talagang mawawala sa align yung ating belt. Pero ngayon binalik namin mga boss, pati yung pulley natin binalik natin dahil wala rin kaming nakuhang pulley. So lahat yan binalik natin original, no? Pati yung condenser na flashing lang yan. Ngayon maglo-load kami ng refrigerant mga boss. Titingnan natin kung tama talaga ang ikot ng ating pulley. Ayan na yun. Align naman mga bossing Mga bossing, nag-load na tayo ng refrigerant at nag-start na rin tayo, kaya titingnan na natin yung ating pulley kung bakit merong ganong issue, no? So ngayon, marami naming iniisip na pwedeng panggalingan. Mga boss, may konti ng wiggle yung ating pulley. So ngayon ko lang to nakita na umi-start, no? Kasi kanina wala nga tayo nung dumating yung unit, no? Pero ngayon, inaaral na namin ngayon kung bakit nagkakaroon ng trouble yung ating belt mga bossing. Pero isa namang nakita namin yung konting sayaw ng ating pulley. So wala naman kasi kaninang available na pulley assembly mga bossing para mapalitan natin sana yung pulley na yun, no? So isa yun sa mga nakikita namin kung bakit andito yung belt niya mga bossing ito yung bagong palit na belt. So yung isang hibla niya napuputol. Siguro dahil nga sumasayaw yung ating belt. Pero ang nakakapagtaka naman mga bossing, yung kanyang luma na belt na nakakabit ngayon, ilang araw na, hindi pa naman napuputol. So kaya pinag-aaralan namin kung anong magandang gawin at kung anong solusyon doon sa ating problema mga boss, no? So yun yung concern ng ating kliyente, yung belt napuputol taka sa tanghali, no? Pero yan naman, nakita na namin na may konti doon. Isa rin yun sa dahilan, yung pulley mga boss. So kakausapin na lang natin yung kliyente natin yan tungkol sa nakita natin problema na yan, no? Pero reading mga bossing, 30 ang ating low side, 155 high side. Good na good naman yung ating reading.
At yung lamig sa loob, tingnan natin kung gaano kalamig. Mga boss, lamig sa loob, nako, maganda naman ang binigay mga bossing, no? Nakalampas na tayo ng 5 degrees Celsius. Malapit na nga mag 0 mga bossing. So medyo maayos naman yung nakuhang lamig mga bossing. So, yun nga lang mga boss, gabi ngayon. Meron na yata kaming oras na alas 5 lampas mga bossing. Hindi ko alam eksakto, mamaya tingnan natin kung anong eksaktong oras. Yun yung lamig na nakuha ngayon. Pag-araw, siguro pinakamaganda, medyo malapit lang naman yung pinagtatrabahuhan ni bossing, although sa Cavite pa uwi. Pero pwede natin siyang pabalikin para ma-check natin yung ating reading ng high side sa low side mga boss. Pero okay naman na. Temperatura, siguro taas pa natin, nag-automatic Nasa mataas ang 3-port mga bossing. Ayan, so obserbahan lang muna namin, tapos check pa namin yung belt kung ano pang makikita namin, dahil yung belt niya na napuputol, medyo pinagdududahan pa namin yung ibang pwedeng panggalingan. Pero sana matumbok natin yung pinakang main concern ng ating kliyente mga boss, no? Mga bossing, nilabas na natin yung ating BIOS, pero ang kaibahan ngayon mga bossing, wala ng araw. Gabi na mga bossing, mga 6:30 na ata, no? So hindi na natin siya makukuha ng eksaktong reading sa ngayon, no? Kagaya ng sinasabi natin na makukuha natin ng final, no mga bossing. Pero yun nga, yung reading ngayon, napakaganda naman. Hindi siya bumababa, 150 lang yung ating high side at saka 30 yung ating low side. So yun na lang ang papagawa natin sa ating kliyente pagka may time siya ng alanganing oras na mainit ang panahon. Pwede niyang iikot sa atin para matrace natin yung ating gauge kung hanggang saan yung ating low side saka high side. Plus yung ating belt na nasisira, kung yun ay bibigay after mga ilang araw, kailangan natin talaga maghanap ng pulley mga bossing. Pero nahihirapan nga kami maghanap ng pulley, kaya hindi namin alam kung saan kami makakakuha nun. Pero maghahanap pa rin naman tayo mga boss. Okay lang mga bossing, tinan lang natin kung pag-araw ba nagbago ba yung ating trinabaho dito sa ating BIOS na to. Mga bossing, ngayon yung final natin dito sa ating BIOS. Nakita na rin natin na talagang yung ating pulley ng compressor mga bossing ay medyo disaligned talaga ng konti, no? May konting-konti siya, kaya tumatalon yung ating belt ng konti. So yun na yung pinakang hanapin natin, yung pulley, kasi sayang din naman yung compressor, kasi maayos pa rin naman yung reading mga bossing. Siguro mga mag-iisang oras na kami na naka-start, ganyan pa rin naman yung ating low side saka high side. Yun na lang yung concern namin, yung pulley natin mga bossing, dapat may correct natin yan. Sana makahanap tayo ng pulley natin mga bossing. Medyo masakit kasi kung buong compressor natin siya papalitan. At ang advice na natin mga boss ay magpalit na ng talagang compressor na para dito, no? Kasi kung mahihirapan tayo maghanap ng piyesa ng compressor na yan, doon na tayo pupunta sa marami natin piyesang makukuha. Okay?